Hi guys! Welcome back to my channel. It's been a long time since my last upload. And kung ikaw ay nanonood from aking Facebook, hello sa'yo. So, ngayon guys, ikukwento ko lang sa inyo yung experience ko tungkol doon sa immigration nung ako'y pumunta dito sa Thailand. And yes, it's my second day po dito sa Thailand. And ayun, share ko nga sa inyo kung ano yung nangyari sa akin doon sa Philippine immigration. Ayun na nga kasi first time traveler ako at solo lang, wala akong kasama. First time kong aalis ng Pilipinas. Yan. So nag-prepare ako ng mga documents na COE ganyan. Pera, syempre kailangan 'yon kasi po ako ay pupunta ng Thailand as tourist po. Yan. So ang nangyari noon sa immigration officer, hiningi niya yung aking of course, yung ticket, round trip ticket po yung akin. At kung may work daw ba ako, yes, opo, sabi ko. Patingin daw na COE at saka ID ng company ID, pinakita ko. And then sabi niya kung may kasama daw ba ako magta-travel, sabi ko wala po. Ano pa ba? First time traveler, sabi niya. First time mo, ma'am? Opo, sabi ko gano'n. Bali guys, bali sa mga napapanood ko and tip ko na din sa inyo na dapat kapag isang tanong, isang sagot ka lang din sa mga immigration officer. So yun, sabi niya, first time traveler, opo, sino kasama mo? Ako lang po. Tapos sabi niya, sige ma'am, picture ka na. Sa kaala ko, okay na. Tapos sabi pa niya ay, gano'ng katagal ka na sa company, ma'am? Sabi ko, magpa 5 years na po this year. Tapos sabi niya, sige ma'am, okay na to. Pero since first time traveler ka, ipapadocument natin yung iyong alis. Yun yung term niya. So sabi ko, sana po ako? Doon po sa loob. So meaning, second IO ang lola nyo. So na second IO ako. Tapos, pagdating doon, may pinapila pa silang form na i-declare mo doon kung ano yung tinapos mo, ano yung trabaho mo, magkano yung pera. Nagkamali pa nga ako doon kasi ang mali yung basa ko. Ang nakalagay pala doon, magkano ang perang ginugol para sa pag-alis. Ang pagkakaintindi ko, magkano ang magkano yung perang inihanda mo, ganon. So, yun na nga. Sa second IO, yung first IO ko kasi guys, mabait yung lalaki. Parang hindi ka mape-pressure sa mga tanungan niya. Sa second IO ko, sungit na ni ate girl. Masungit siya. Tapos, sabi niya agad sa akin, pag upo ko sa kanya, syempre bati ako, smile ako, good evening po. Smile ang lola mo. Siya, hindi niya ako tinitignan, nakatingin lang siya sa computer niya. So, sabi niya, may kasama? Wala po. First time? Opo. Tapos sabi niya, anong tinapos mo nung college ka, ma'am? Education po. Tapos, may lisensya? Meron po. Patingin ako lisensya. Ganun, guys, ganun ang tono niya talaga, ha. Ganun ka tapang yung tono niya. Tapos, ako naman, talagang with ano rin yung pagsagot ko, opo, wala po. Ako lang po. Ganun yung mga sagot. Hindi ako nagpapakita na kinakabahan ako. Pero guys, ang aking kamay nun sobrang nanlalamig. At nanlalambot ang tuhod ko. Pero syempre, hindi natin kailangan pahalata yun. Tapos yan, pinakita ko yung PRC license ko. Tapos, sabi niya, ilang taon ka na dito sa trabaho mo? Sabi ko, magpa 5 years po ngayong September. Tapos, sabi niya, ano ba yung safety officer? Kasi sa trabaho ko guys, safety officer ako ng isang company. Sabi ko, ayun po, binabantayan ko lang po yung kaligtasan ng mga empleyado, ng mga drivers, mga pahinante. Make sure na walang masasaktan sa kanila at kung meron man, i-report ko po yun. Tapos, sabi niya, hindi ka ba nagturo? Sabi niya, kasi nga teacher dahil graduate ako ng education. So, since Thailand, at teacher ang aking profession, so red flag sa kanila yon kasi nga alam naman natin marami mga teachers sa Thailand na umalis as tourist, 'di ba? Tapos
Ayun sabi ko, nagturo po ako 1 year after graduation ko, pero hindi ko na po tinuloy. Nagtrabaho na po ako. Tapos sabi niya, after mong magtrabaho, after mong magturo, bago ka pumunta dito sa trabaho mo ngayon, anong kinabubuhay mo? Nagtindahan lang po ako. Pero guys, kung sakaling tinanong niya or naghanap siya ng proof na may tindahan ako, may dala naman akong DTI registration ng tindahan ko kasi meron naman talaga akong sari-sari store. Sabi niya, anong klase ng tindahan? Sari-sari store po. Sabi ko nga sa kanya, ano pang proof mo na dito ka nagtatrabaho? Kadala ko po yung ID ng boss ko at saka meron po akong leave form. Tapos sabi niya, meron ka bang Viber or GC? Kinuha niya, sige patingin ako, sabi niya ganon. Pinakita ko yung leave form at saka yung ID ng boss ko. Tapos sabi niya, meron ba kayong GC or Viber ng mga kasama mo na yan? Wala po, sabi ko ganon. And then, sabi niya, dito na kami sa pera. Tapos na kami sa personal background. Kasi sinusundan niya lang din naman yung form ng mga tanong niya. Doon niya kinukuha sa form ng ano. So, dapat guys, kapag na second IO kayo, kung ano yung sinulat niyo sa form, yun din yung mga isasagot niyo. At ang mga tanong nila, paikot-ikot. So, dapat ang sagot mo hindi malilito. Consistent ka sa mga sinasagot mo. Tapos, sabi niya, ayun na nga, nagkamali ako sa pera. Sabi niya, magkano ginugol mo? 75,000? Sabi ko, ano po ba nakalagay, ma'am? Sabi ko, gano'n. Magkano yung ginugol mo sa biyahe na to? Sabi niya, gano'n. Ay, sorry po. Sabi ko, sa ticket po. Sige, palitan ko, ma'am. Binura ko yun sa sinulat ko sa form. So, nilagay ko, ticket ko ay 16,000. And then, hotel ko ay 1,900 baht. Tapos, kasi hinanap niya din yung yun nga pa, hinanap niya rin yung hotel booking ko. Yun, tapos, after that, nilagay ko rin na meron akong dala doon. Sinulat ko rin doon na meron akong dala $200 at meron akong 19,000 na cash. 19,000 pesos na cash. And then, nilagay ko rin doon, may credit card ako. Sabi niya, paano mo nabili yung, hindi muna yun ang tanong niya pala. Ang tanong niya muna ay, may mobile banking ka ba? Sabi niya gano'n. Meron po, ma'am. Sige, patingin ako. Sabi niya gano'n. Tapos, binuksan ko yung isang bangko na open ko yung online banking. Yung isang bangko ay ayaw, system maintenance. So, nakita niya yung isang bangko. Sabi ko, ma'am, hindi ko po ma-open tong isa. Naglolo ko po. Pinakita ko naman sa kanya yung screen ng phone ko na talagang ayaw nung isang bangko. So, sabi ko, pero ma'am, dala ko naman po yung passbook. So, importante rin guys na kung wala kayong statement of account, kasi tinanong niya rin kung may mobile banking ka ba o may statement of account ka. So, sabi ko mobile banking po. Kung wala kayong statement of account, at least man lang, meron kayong passbook. So, just in case katulad nangyari sa akin, hindi ko na-open yung mobile banking. Kasi usually, pag oras kasi ng hating gabi to madaling araw, diba down ang system ng mga bangko. So, good thing na dinala ko yung passbook ko. So, tinignan niya yung online banking ko, nakita niya. Sabi, pakibuksan mo nga yan, ma'am. Yung history, transaction history. Nakita niya kasi, guys, kapapasok lang ng pera ko. Kasi, ang mobile banking ko talaga, guys, hindi ko siya ginagalaw. Hindi ako doon nagde-deposit. Wala lang. Masabi lang na may bangko ako. So, kapag lang may magpapadala, ganun, papasukan ng laman yon, pero withdraw ko din kung kailangan. So, wala talaga siyang laman. Tapos, biglang may pumasok na malaking pera. Kasi nga, kailangan ko mag-prepare para dito sa travel na to. So, sabi niya, saan galing yung pera na yan? Sa akin po, inipon ko po. Tapos, yung isang bangko, mas malaki yung pera nun, guys. Mas malaki yung pera ng isang bangko na hindi na-open. Dala ko yung passbook. Ka-open ko lang po nun January. Tapos, ang laking pera agad nung pinasok. Sabi niya, saan galing tong pera mo na to? Sabi ko, sa akin lang din po. Hindi po, sa bahay lang po kasi ako nag-iipon, hindi po ako nagbabangko talaga. Sariling ipon ko po yan. Sabi ko, tapos dinugtong ko na. Tapos po, nag-decide na ako na magta-travel, pinasok ko na po sa bangko lahat ng pera ko. Sabi ko sa kanya. Tapos yun na, sabi niya sa akin, paano mo nabili yung ticket mo? Sabi ko, sa credit card ko po.
Alam mo, tingin niya sa akin. Alam niyo guys, sabi niya gano'n sa akin, no? May credit card ka? Ganun talaga. Ano niya saan, tanong niya, ang tingin niya sa akin. Na para bang, hindi, mukha ba akong walang pera talaga? So, yun yung sabi niya. May credit card ka? Sabi ko, meron po. Magkano limit? Sabi niya, 100,000 po. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos yun na, isulat mo dito kung anong gagawin mo doon sa Thailand, kung maghanap ka pa ng trabaho doon, o mamamasyal ka lang, kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo doon sa mga pupuntahan mo, at kung kailan ang balik mo. Doon sa, may part kasi sa form na yon na parang essay portion siya. So, sinulat ko, kailan ang alis ko, anong flight ko, anong gagawin ko sa Thailand, anong gagawin ko during the first day, second day, third day, tapos, anong oras ang balik ko dito, anong expected time of arrival ko sa doon, I mean, anong oras ang uwi ko sa Pilipinas, anong expected time of arrival ko, ganon. Tapos, meron pa, may nakalimutan ako. Ayun, itinerary guys, kailangan kabisado nyo yun. Kasi tinanong niya sa akin, saan ka pupunta sa Thailand? Sabi niya ganon. Di, inisa-isa ko yun, hindi niya ako hinanapan ng itinerary na print out. Instead, tinanong niya ako saan ako pupunta sa Thailand. Yun. So, anong gagawin mo sa unang araw mo sa Thailand? Sabi niya ganun sa akin. Guys, pansinin niyo, tinanong niya na sa akin, actual, kung saan ako pupunta sa Thailand, anong gagawin ko sa Thailand. Pero pinasulat niya pa rin sa akin doon sa essay part ng form. At binasa niya yun, guys. So, dapat, guys, yung sinagot ko sa actual na question niya, yun din yung sinulat ko. Dapat ganun din yung gawin nyo, ha? Another tip po yun na ganun din yung gawin nyo. Kung ano yung sinasabi nyo, at may pinasulat sa inyo or may pinasagutan sa inyo, dapat pareho yun. Wag may iba yun. Tapos yun nga, sinulat ko doon. Tapos sabi niya sa akin, anong trabaho ng asawa mo? Sabi ko sa kanya, we're no longer connected, ma'am. May bagong partner na po ako. Sabi niya, bakit hindi kasama partner mo sa travel mo? Wala po kasi magbabantay sa mga bata at hindi po pinayagan mag-leave. Sabi niya, bakit may anak ka na ba? Opo. Ilan ang anak mo? 3 po. Ilang taon? Sabi niya, ganon. 18, 13, and 4. Sabi ko ganon sa kanya. Tapos, yun na, sabi niya, saan nagtatrabaho yung partner mo? Diyan din po, sa company na yan. Magkasama po kami. Sabi ko ganon sa kanya. And then, konting type siya, tingin sa computer niya. Tapos sabi niya, sige, okay na to, paalisin kita. Sabi niya, sige, papayagan kita umalis, pero make sure na babalik ka sa Pilipinas. Sabi niya, nakaano ka ha, naka-monitor ka. Kailangan sa form makita ko yung mukha mo dito. Ganun ang term niya. Kailangan sa form makita ko yung mukha mo ha. Kasi ang travel date ko is from March 1 to March 4. Sabi niya, kailangan sa form makita ko yung mukha mo dito ha. Babalik ka. Aware ka ba sa mga human trafficking sa ibang bansa? Opo, sabi ko nga sa kanya. Tapos yun, sabi niya, sige na, bumalik ka na dun sa, mo kasi na dun yung boarding pass mo. Thank you talaga. Thank you Lord talaga. Sobrang nakahinga ako ng maluwag. Yun. Tapos, ayun na. Nakaalis na ang akla. Nakahinga na. By the way guys, ang aking flight ay 12:10 in the morning. Pero, 7 p.m. pa lang, nandun ako sa airport. And ang bilis ko lang nagpunta sa travel tax at sa check-in counter kasi naka-online check-in naman ako. Sa travel tax, mabilis lang ako, saka sa check-in. So parang wala pang 15 minutes ako dun sa dalawa. Nagtagal lang ako sa immigration kasi medyo mahaba yung pila. Plus, second IO pa ako. Pero natapos ako guys, 9 p.m. lang. 9 p.m., nakalabas na ako ng immigration. So, kakain na ang bakla. Yun, kumain na ako. Yun na, dire-diretso na siya. So, yun lang yung aking immigration story. So, medyo horror story siya na nauwi naman sa maganda. Happy ending pa din naman. At ayun nga, andito na ako sa Thailand. So, yun lang. Thank you for watching and I hope yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please don't forget to subscribe my channel and hit the like button and pwede nyo rin i-share tong video na to para makatulong sa iba nating mga kababayan na gusto mag-travel or bumisita sa ibang lugar. Thank you for watching. That's all. Bye.